Magandang gabi po mga kapuso. Alam niyo bang 45% ng mga OFW ay matatagpuan sa Middle East? Ang Middle East kasi ang isa sa mga lugar kung saan in demand talaga ang mga Pilipino. At ngayong gabi sa OFW Diaries, makikilala natin ang dalawang OFW na nagtatrabaho sa Middle East. Yung una, si Josel Hidalgo, isang sikat na fashion designer sa Abu Dhabi. Alam niyo ba kung sino ang mga kliyente nitong si Josel? Ilan sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang babae sa Abu Dhabi. Makikilala rin natin si Ruben, isang OFW sa Jeddah na sa kasamaang palad na aksidente at nakomatose noong nakaraang taon. Ilang beses mang pabalik-balik ang kanyang ina sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero hanggang ngayon, wala pa rin daw nakukuhang tulong mula sa gobyerno si Ruben. Yung mga hinihingi nila, hindi ko maibigay dahil wala akong magawa. O hanggang ngayon po, wala silang magawa. Anong gagawin ko? Hindi naman ako marunong pumunta doon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David. Samahan niyo po akong alamin ang kanilang mga kwento. Bawat padala may kalagip na kwento. Malayo man sa minamahal ko, nararating ang damdamin sa mang panig ng mundo. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kanina'y magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko. Ako po si Ruben De Leon Sr. Anak ko po si Ruben De Leon Jr. Ang pangarap niya ay makapag-ipon siya, makapagtayo ng sarili niyang hanap buhay. Sa pagkakaalam ko po, ang trabaho po ng kapatid ko ay laborer sa Saudi Arabia sa construction site. Pero sa edad na 25, ang lahat ng mga pangarap ni Ruben bigla na lang naglaho. Ang aking pong anak ay na-aksidente sa Jeddah noong April 2008. Isang taon na po ngayon, parang wala po akong inaasahan na nangyayari sa anak ko. Ang kwento po sa akin ng kasamahan niya, papunta sila sa trabaho, 3 sila. Pagkatapos po, tumatakbo po yung sasakyan nila. May isang rumaragasa raw pong 16 na taong gulang na Arabo. Binangga po ang masyadong natamaan yung anak ko sa likuran. Dahil sa nangyari na comatose si Ruben, May tama raw po siya sa ulo. Pagkatapos sumabog daw po yung kanyang abdo, pati yung atay na tamaan. Ang anak ko kanya po nagpunta roon para maghanap buhay para sa amin. Pagkatapos makikita ko yung ganun yung anak ko na hindi ko alam kung ano ba ang mangyayari dito kung ako mag-aalaga na ako ng isang gulay na tao. mag-iisang taon nang nilalakad ng pamilya ni Ruben ang mga kinakailangang papeles para makakuha sila ng benepisyo. Lumapit na rin po ako sa OWA kasi sabi po sa DFA para yung sa insurance ng anak ko. Hanggang ngayon po wala silang magawa. Ako ang hinihingian nila ng police clearance, police report. Hindi naman din daw po yung lahat po ginawa ko na, kompleto na po yung nandyan. Ayaw pa rin nilang tanggapin. Ito yung latest na records ngayon na nakuha ko sa anak ko. The patient also need a relative because he need helper during psychotherapy, training, and rehabilitation. Yung gusto ko pang mangyari, yung makapunta ako sa anak ko, yung makita ko siya. Para kung ano man ang dapat kong gawin sa kanya, magawa ko, makita ko man lang siya. Kung alam ko lang madidisgrasya yung anak ko, di bali na lang magdildil kami ng asinggana dito Para hindi na lang siya na gano'n, Diyos ko. Nag-iisang anak kong lalaki yun Tapos gano'n na nangyari. Sa mahigit isang taong paglalakad ni Aling Marisa ng mga papeles, didinggin na kaya ang kanyang hiling na makapiling muli ang kanyang anak? Ang taon na ako lakad ng lakad, halos wala na akong makain. Siyempre nanay ako Gusto ko makita yung anak ko.
De Leon. Marisa, kumusta po? Mabuti po. So sabi, magkikita daw kami sa OWA at magpapatulong siya sa akin para lumapit sa OWA. Ang inisip ko kaagad, siguro ang hinihingi ni Ma'am Marisa ay repatriation, na yung anak niya na comatose na aksidente, humihingi siya siguro ng tulong para maiuwi yung kanyang anak dito sa Pilipinas. Pero paakyat pa lang kami doon sa opisina sa OWA, sinabi na niya sa akin na ayaw daw niyang ipauwi dito sa Pilipinas yung anak niya. Gusto niya, siya daw yung pumunta sa abroad para daw alagaan yung anak niya doon. So ayaw niyo po iuwi dito? Ay, hindi ko po kakayanin. Nasa ilalim ng Family Welfare and Assistance Program ng OWA ang Repatriation Program o ang pagpapauwi sa mga distressed OFWs at mga OFW na may sakit. Pero ang hiling ni Aling Marisa na siyang ipadala sa ibang bansa ay bagay na kailangang ikonsulta namin sa OWA. Ano ba yung benefits na na-offer ng OWA sa isang OFW na aksidente? Kasi merong one of the benefits po ng mga OFWs natin, yung mga insurance and healthcare. Part po nun is partial disability or total disability. Kasama ho yung, covered ho yung comatose, yung stay po niyan due to accident. Pag sinabi mong healthcare coverage, ano ibig sabihin nun? Kung total disability or partial lang, doon mag-range yun. So, kung could be total- 50 or total, it could reach 100,000. Ayaw niya kasi iuwi. Gusto niya pumunta siya doon. Pwede ba yun? Yung pagbalik, wala po tayong problema kasi kasama po talaga yan sa services natin. Pero Ibabalik yung siya. pagpunta, Yung medyo pagpunta po. malabo. Makikita mo kasi dun sa mata ng matanda, parang nawawala na siya ng pag-asa, yung frustration niya. Tapos yung confused na siya, hindi na niya alam kung anong gagawin niya eh. Minsan mapapaiyak na lang siya, minsan hahawak na lang siya sa akin. Umiiyak nga po ako. Sabi ko, bakit ganito ang OWA na ito? 1 taon na ako naglalakad. Wala pong nangyayari. Somewhere between October 2008, yun lang ang natin. Try po natin trace kung bakit ano yung cause ng delay, bakit nag-delay. Sobra naman yung delay na isang taon. Yes, ma'am. Sobra po. 1 taon na ako lakad ng lakad. Halos wala na akong maka. Siyempre nanay ako eh. Gusto ko makita yung anak ko. Ang hindi ko lang maintindihan sa OWA, bakit hindi nila sinabi kaagad dito kay Aling Marisa kung ano lang ang pwede niyang maaasahan from OWA, kung ano lang yung pwedeng benefits na makuha niya. Bakit kailangan pinatagal pa ng 1 taon? Baka pwede naman pong iparating itong sulat na ito kay Administrator Dimson at saka itong Mr. De Leon na nag-take nito. Kasi sobra naman ata yung 1 year na delay. Pinangako ng OWA na may matatanggap na benepisyo si Ruben basta't makumpleto na ang kanyang mga dokumento. Ang mga basic requirements para makakuha ng disability benefit ay ang passport, certificate of OWA membership, medical certificate at accident report o police report. Ang plano ko ngayon, pupunta ako sa DFA, tapos hihingi ako ng legal assistance sa kanila para ang anak ko mabigyan ng katarungan yung pagkakabangga sa kanya. Ngayon nagising na si Ruben sa kanyang koma, pero mahabang panahon pa ang kinakailangan para tuluyan siyang gumaling. Nagising na siya sa awa ng Diyos. Dumilat po siya nung siguro mga 5 months na siya sa ospital, tapos hindi siya nakakakilala, hindi siya nakasasalita. Ang tingin niya yung paganyan-ganyan lang siya, yung parang wala sa isip. Nung mag 10 months na, nagsalita na siya ng konti at saka nakakilala na. Ang sumunod po yung Friday ulit ng Mother's Day, hindi ko po makakalimutan yung dahil binati niya po ako ng Mother's Day. Tuwan-tuwa po ako kasi binati ako ng anak ko sa wakas. Tinawag niya ako, Mama, sabi niya ganun. Pero gulol po siya, Mama, ganun ang pagsasalita niya. Bagamat bumubuti na ang kalagayan ni Ruben sa Jeddah, tila hindi pa rin matahimik ang kanyang pamilya hanggat hindi sila magkakasama. Sana, doon sa pakikipag-usap namin sa OWA, sana naliwanagan si Aling Marisa na ang kaya lang ibigay ng OWA ay yung 50 to 100,000 pesos
na benefits for permanent disability or repatriation. Sana naliwanagan si Aling Marisa doon. At sana makapag-desisyon siya na gamitin niya yung makukuha niyang pera or benefits from OWA para sa therapy ng kanyang anak or rehabilitation ng kanyang anak pag-uwi ni Ruben dito sa Pilipinas.